Kasi po, dito po sa ganito, no, kaya ho lang kami interesado po dito nga sa inyong proseso kasi yung iba po na nagmamasid rin, nag-oobserba na nagsasabi na kung aabot si Madriaga dito po sa Senate trial bilang testigo ng prosecution, paano kung doon magkabalubaluktot na ang kanyang statement at hindi na po maging tugma, no, sa kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga walang kaukulang ebidensya, ang kanyang mga kwento, hindi kaya sumira iyon sa prosecution? May mga nangangamba na baka ito pa ang maging dahilan kung kaya magkaroon ng doubt ang mga judges. Alam mo, Manong Ted, sabi ko nga kahapon, no, meron po sa akin nagtanong tungkol dyan kung gaano kahalaga yung statement ni Madriaga. Tanggalin po natin si Madriaga sa eksena. Pero ito po, nilabas po ng COA yung kanilang ruling dito po sa apela at dun sa notice of disallowance. So, kahit po wala ang statement ni Madriaga, ako po naniniwala, so far as probable cause pa rin is concerned, tatayo pa rin po ito. Opo. Kasi nga, ang Congressman, sabi ko nga kanina, yung unang complaint na binaril ng Supreme Court, sa totoo lang po naman, kumontra man itong mga DDS, no? Klaro naman, may mga basihan ang reklamo. Opo. Pero sa pagsasama kay Madriaga, may mga nagsasabi na baka ito pa ho ang maging dahilan kung bakit baka may mga pagkakataon na magduda na opo sa ihahain yung complaint. Kaya po may mga katanungan nga kung talagang ang mga congressman ay nag-aral, pinag-aralan yung veracity or even consistency sa laman ng kanyang affidavit. Kaya nga po kahapon, nung kami po ay Tuesday, nung Martes, nung kami po ay nagkakaroon ng hearing, ito po ay kinaklarify namin. At kino-confirm sa kanya kung ito ba talaga ay pinatotohanan niya. Kasi hanggang doon lamang po yung aming limitation dahil nga po clarificatory questions lamang.